A Day in the Life as a Seaman's Wife Collection Specialist na ito. Diyos ko, na sobrang busy-busy sa buhay na para bang walang kapaguran yan. Chares. Nung nakaraan pa nga tong video na ito mga mare, ngayon ko nga lang siya na-edit at voice over dahil sobrang busy nga ng mare nyo. Yung video na to mga mare, nung pambago dumating yung bagyo, Diyos ko, nakaalis na siya. Ngayon ko lang na voice over. Nakbaka. Sabi kasi nila noon mga mare, signal number 4 nga yung darating na bagyo. Kaya ito nag-grocery nga ako ng very light. At para may pagkain nga kami once na tumama nga yung bagyo sa araw na usually mga mare, bumibili lang talaga kami sa tindahan. Lalong-lalo na yung mga tinapay ng mga bata. Dahil Diyos ko, pag inistakan mo sila ng mga tinapay dyan sa may cabinet, ay inuubos nga nila. Hindi ko nga alam kung yung mga anak ko lang mga mare. Pero pag nag-i-stock nga ako kunwari ng mga 4 na balot na tinapay dyan, nasa 24 to 48 hours lang, ubos na. Hindi ko alam kung paano nila kinakain lahat yun. Kaya nga minsan mas gusto ko na lang na bumibili sila sa tindahan dahil pag nasa tindahan nga ay hindi sila masyadong magastos, pa isa-isa lang yung binibili nila, ganun. Kaya naman ng araw na yan mga mare, dahil parating naman yung bagyo dyan, ay Diyos ko, naisipan ko nga pag-istakan sila ng pagkain para hindi na nga sila lalabas pag umulan, ganun. At dahil Monday to Friday nga ako nagtatrabaho mga mare at wala na nga akong time minsan paglutuan sila ng masarap, kaya nga ito naisipan kong magluto ng spaghetti for today's video dahil day off ko naman dyan. Pinakuloan ko muna yung pasta dyan mga mare, siguro mga 6 to 10 minutes para nga malambot siya at ito, chinek ko na nga kung malambot na talaga. Medyo mulala lang ako dyan ng very light mga mare. Ikaw ba naman kumukulo yung pasta? Isusubo mo, di ka napaso. Naksyuta. Nung lumambot na nga siya mga mare, ito hinango ko na nga siya at nilagay ko nga siya sa strainer. Tsaka ko nga siya inugasan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa to, pero nakikita ko lang talaga sa mga matatanda at sa mga nagluluto ng spaghetti. Niluluglugan talaga nila yung pasta. May iba nga tayo mga mare, alam nyo ba maraming nagme-message sa akin na nakaka-relate nga sa LDR relationship na asawa rin ng seaman na humihinga ng advice kung paano raw gagawin nila. Yung mga nagtatanong nga mga mare na first time nga raw nila maging LDR, sobrang hirap daw, hindi raw sila makapag-adjust, lagi raw nag-aaway. Alam nyo mga mare, LDR is not for the weak talaga. Ay, loko. Para lang talaga siya sa mga taong matatapang mga mare at sa mahaba ang pasensya dahil kung maikli lang ang pasensya mo, hindi talaga kayo tatagal sa LDR. Alam niyo ba nung una mga mare na nagkakilala nga kami ni Mister at bago nga kami nag-asawa, ay LDR na talaga kami. Sa Makati pa siya na nagtatrabaho mga mare at doon ko nga siya nakilala. After nga ng mga ilang years ng pagtatrabaho doon, nag-abroad nga siya, nag-Saudi. Nagtrabaho nga siya ng 2 years sa Saudi mga mare at year 2017 to 2019. Pag uwi niya, hindi na nga siya bumalik dahil sobrang hirap daw talaga sa Saudi. Yung taon na yun mga mare, pagka-uwi nga niya, in-encourage ko na talaga siyang mag-barko at mag-apply, mag-training. Ganun. Sa awa naman ni Lord mga mare at very thankful nga kami. Year 2021 nga yung first sampa niya sa NCL Pearl. Diyos ko, sobrang blessing talaga. After pandemic, nakasakay nga siya sa barko. Doon na nga nag-start yung career niya sa seafarer mga mare at until now, nagbabakasyon, sumasampa. Hanggang ngayon, may kontrata pa rin. Thank you Lord. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga katulad ko na seaman's wife, mga asawa na nasa abroad, yung mga OFW, yung mga naiiwan dito sa Pinas, Diyos ko, magtiis-tiis lang tayo, kaya natin to. Chares. Hindi natin kailangan magyabang or maging bongga yung buhay mga mare habang nasa abroad yung mga asawa natin. Hindi talaga biro yung pagtatrabaho nila sa abroad mga mare, kaya nga very thankful ako sa mga nakaka-relate sa akin at sa mga sumusuporta sa mga video at mini vlogs natin. Maraming salamat sa inyo. Yun lang muna aking chika for today's video. Maraming salamat sa panonood.